nabasa niyo na po ba yung statement po ng anak ni former President Duterte, si Kong Pulong? Meron po siya doong statement, sinabi, wag daw po sana nga balat sibuyas yung mga public servant. Tulad po ninyo, meron nga raw po kayong karapatan, pero sana daw tigilan na natin ang kadramahan at pagpapamedya. Kung meron daw po kayong something na threatened daw po kayo, lumabas daw po kayo at magtago sa so-called right. Ano po yung pahayag? Well, iba yung usapin ng, ng onion skin. So, ang dami, in the past, sa panahon ng kanyang tatay, si dating Presidente Rodrigo Duterte, marami na kaming mga na-receive na mga, kung ano-anong mga name calling, red tagging, vilification, harassment. Pero hindi naman kami kumikibo, no? So, pero iba na tong threat, death threat na binanggit ng kanyang tatay. At tignan niya naman yung sarili niya, no? Dati kasi very onion skin din naman din siya, na kapag merong sinasabi sa kanila ay talagang meron silang bad na sinasabi din. Kaya iba itong criticism, matatanggap ko yung mga kritisismo kasi yun naman ay part ng freedom of speech, freedom of expression. Pero yung death threat, iba ito doon sa criticism. So, yun. Kung, of course, given the fact na I think Congressman Pulong is only protecting his father, pero outside of his being a son of the former president, ano po yung inyong masasabi doon sa sinabi niya na parang dapat daw maging matapang daw ang mga public servants, hindi raw dapat maging balat sibuyas ang mga politicians, outside of his being a son of the former president? Well, totoo naman so kami nga sa Makabayan Black, ginagawa lang din naman namin yung aming katungkulan. At naging matapang din kami exposed itong tungkol doon sa confidential funds. Pero yung usapin tungkol doon sa pagbabanta na sa buhay mo, pagbabanta na sa kahit na yung pamilya ko naapektuhan na. So iba to doon sa sinasabing pagiging matapang. So ginawa ko na yung pagiging matapang, no? Alam ko pader sila, alam ko they have all the means, they have all the resources para gawin, at sinabi naman niya ni dating Presidente Duterte na may capacity siyang magpapatay, 'di ba? So ito nga nilakasan ko na rin yung loob ko dahil hindi na siya presidente, wala na sila sa katungkulan, hindi na presidente ang tatay niya. Kailangang harapin niya na yung yung consequences and accountability na gagawin niya ngayon. O yung yung sasabihin niya in the future, kailangan niya na itong panagutan. At ayun, naging matapang na nga ako doon sa pagpa-file ko ng kaso ng grave threat laban sa tatay niya dahil sumusobra na to, beyond freedom of speech na to and freedom of expression.